Hello, mic test 1, 2, 3. Welcome second video, second podcast sa Jinchi Podcast. Ano bang ang topic natin ngayon? Yung reveal. Yung reveal nila Zaldico at Amy Marcos. Naku po, yan sila. Alam nyo, hindi naman ako fan ni BBM, pero alam naman natin yung plano nila, kung ba't nila ginagawa yan. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi nila basta hindi sila under oath. Hanggat hindi sila nagsasalita sa korte and under oath, walang credibility yung information na sinasabi nila. Totoo man o hindi, wala akong pinapanigan, wala akong pakialam, pero alam naman natin kung anong gusto nilang mangyari. Sinasabi nila yung mga gustong marinig na mga followers nila ng mga DDS para lalong uminit sa mata ng mga DDS si BBM. Hindi ako fan ni BBM. Anti-BBM nga ako dati pa. Anti-Marcos ako. Pero kung si Sara man yung gusto na lang ipalit, wag na lang. Wag na. Di bali na lang. Mabuti na manatiling pangulo si BBM kaysa kay Sara. Kasi once na maupo yan si Sara, alam mo yung gagawin yan. Gagawa yan ng paraan para makauwi ang tatay niya. Yan ang plano. Di ba? Ang galing, no? Hindi naman masyadong obvious, di ba? Ito naman si yung totoo nga yung sabi ng iba. Ba't ngayon lang nagsasalita si Amy Marcos na may ganyan palang drug problem sa pamilya nila. Ewan ko lang. Para masyadong scripted, masyadong convenient yung timing. Magkasunod sila ni Zaldico. Naku po. Huwag kayong maniniwala diyan kay Zaldico. Okay, alam mo, sinira niya yung sarili niya, credibility. Sinabi niya, wala daw siyang natatanggap na pera. Wow, ha? Wow, wala daw siyang natatanggap na pera. Taga-deliver lang daw siya ng pera. Ang galing, di ba? Doon pa lang wala na. Kung doon pa lang barbero na, ba't maniniwala ka sa ibang sinasabi niya? Gusto lang nila baliktarin talaga yung sitwasyon. Nakikita niyo naman yan. Gusto nila magprotesta, gusto nila patalsikin si BBM. For what, di ba? Labo nga Kasi, majority naman ng flood control anomaly nangyari nung time ni Duterte. 2016 to 2022. Yung mga yung time na maraming ninakaw yung mga diskaya, tsaka iba pa involved. Bakit si BBM ang gusto nilang patalsikin? Di ba si Duterte ang may kasalanan dapat niyan kasi hindi naman niya na-monitor yung Puro na siya puro siya focus sa pagpatay sa mga mahihirap Yung war on drugs ko. O yan, di ba? Ang daming kapalpakan na nangyari sa time ni Duterte nung presidente siya. Tapos gusto pa nila i-DN kay BBM Although meron din namang flood control anomaly during sa time ni BBM, pero mas malaki pa rin yung nawala nung time ni Duterte. 1 trillion ata mahigit. Yung ngayon kay BBM wala siguro kalahati lang, pero kailangan nila patunayan yun kung may evidence mo sila na involved si BBM dun. Hindi yung bigla na silang babanat na hindi naman under oath. Talagang nira-rile up lang nila yung mga DDS para ayan, 'di ba? Nauwi sa pagpaplano ng protesta. Kasi ini-expect na nila yan yung emosyon ng mga DDS kinokontrol nila. Uto na naman sila kasi uto naman talaga mga DDS. Mga DDS, mahirap bang gamitin ng utak? Himala nga nagagawa nyo mga huminga di ba? Ba kaya nyo naman mag-isip? Critical thinking. Kumbaga. Mahirap ba yun? Hindi naman siguro mahirap yun, di ba? Ewan ko lang. Mukhang mahirap para sa inyo Pag kayo, pag
kadebate mo, DDS. Sasabihin, adik ka kagad porque anti-Duterte ka, adik ka. O walang sense mga DDS kausap. Tsaka okay yun. Saan bang bansa yun? Sa India ba yun? Sa India ata yun. Ako. Yung may leader na na impeach tapos in-execute dahil sa guilty ng crimes against humanity. Dapat ganun na rin kay Duterte. Para sila, kasama sila ni Bato. Isa pa yan si Bato. Puro dak-dak. Yung sinabi niya kay Trillanes, sabi ni Bato? May sinabi siya parang hinamon niya pa si Trillanes, di ba? Tapos ngayon, nagtatago siya, inisyohan siya ng warrant ng ICC. Gusto niya, TRO, nakakatawa Tapos nakahanap sila ng mga tutulong sa kanila sa social media o kaya harap sa press para sabihin na dapat litisin sa Pinas na lang daw bago sa ICC. Naku po, galing nyo. Kung may buka lang Bato bunutan natin Mga DDS, huwag kayo magpauto. Oras na para gumising. Hindi si Sara ang solusyon. Although hindi naman matinong presidente sa BBM. Mas malala ata si Sara. Diyos ko pa. Pag pinaupo yan si Sara bilang Pangulo, di Duterte 2.0 na naman yan. Ang dami na naman mamatay, panigurado. Yan pa. Yan si Sara ata hindi. Sa tingin ko, si Sara at si Paulo, yung talagang 100% carbon copy ni Rodrigo Duterte. Parehas sila ng ugali. Talagang napamana ni Rodrigo Duterte yung ugali niya sa mga anak niya ko. At saka parehas ng style ng pamumuno. Masyadong tawag dito. Parang barbaric. Noon pa man yan si Duterte. Before pa naman siya sumikat sa social media at naging Pangulo. Marami nang ginagawa yan sa Davao. Yung nasabi ko na ata to sa huling podcast. Yung mga katrabaho ko dati sa dito sa abroad na taga Davao, kinikwento nila sa akin yan si Duterte. May pa nga yan, may tinulak pa nga daw yun sa helicopter. Tapos sinabi niya pa nga daw interview siya kasi ayun nga siyang tinuturo na pwede nagpapatay daw doon sa hinulog sa helicopter. Tapos nasabi daw ni Duterte sabi niya daw gusto niya daw patayin yun kaso hindi niya naman daw ginawa. Wow ha. Nako. Tama na mga Duterte. Dapat matapos ng yung political yung dynasty niyan. Dapat mawala na yan. Dapat lahat yan ikulong. Yung mga issue sa kanila, mga nalilink sa mga drug lord, natatabunan na lang. Mga DDS, wala lang Di mo lang magdalawang isip bakit may issue ganun. Di man lang maghanap muna di maghukay ng information din. Mga DDS kasi. Ito kung bakit ganito kabobo mga DDS. Kung ano lang yung makikita nilang positibo tungkol sa mga Duterte, yun lang papaniwalaan nila. Hindi sila marunong mag-fact check, kahit simpleng fake news, lalo na ngayong panahon ng AI. Ang bilis. Sigurado kahit anong magandang AI ang gawin mo at i-post mo sa Facebook, papaniwalaan agad ng mga DDS yan. Ganyan sila kagullible. Kahit nga dito sa abroad, ang dami kong kilala matatandang DDS na, gullible. Wala naman silang dito yung mga yung mga OFW na DDS. Hindi naman sila nanonood ng balita, hindi naman sila nagbabasa ng balita, walang fact check. Basta kung ano lang marinig nilang chismis,
O kaya fake news sa Facebook, basta maganda. Maganda tungkol sa mga Duterte. Yun, solid na sa kanila yun. Tapos, yun na yung hawakan nilang info. O ano, kontento na sila dun. Wala. Parang yun nga yung problema sa mga DDS kasi parang Diyos natingin nila kay Rodrigo Duterte. Ayun, Diyos yan. Diyos ng underworld. Basta. Ayoko lang, talaga. Kung, hindi mo ako against ng si BBM, pero wag lang si Sara ang pumalit. Sayang nga Anong sinayang nyo? Hindi naman actually kakamping, pero si Lenny, si Pacquiao, sa tingin ko itong dalawa to, Diyos ko, 10 times better kay BBM or kay Sara. Sayang Sayang si Lenny, no? Yung smear campaign kay Lenny. Hindi, talagang paniwala yung mga DDS sa mga nakita nila. Yung mga, yung grabe yung ginastos ng mga Duterte sa sa social media, sa mga troll accounts. Para lang siraan si Lenny dati. Hanggang ngayon naman, ganyan. Yung mga DDS vloggers. Sarap na magkano kaya pasahod ng mga yan, no? Ako wala Ako wala akong pera Ginagawa ko to free. Wala nagbabayad sa akin para magsalta against sa mga Duterte kasi ito naman yun sa tingin ko tama Alam mo, mapa DDS man o anti-DDS o kakamping o dilawan, alam mo, yung tayong mga Pilipino, gusto lang naman natin yung ikabubuti na yung para sa bansa, para sa mga mayan, di ba? Pare-parehas naman tayo ng gusto. Kaso, yung mga DDS na nangingibabaw yung tawag dito, yung pagsamba nila sa mga Duterte. Hindi hindi mo na maintindihan kung anong gusto nila mangyari. Parang hindi na para sa bansa, parang hindi na para sa mamayan. Ang gusto na lang nila basta Duterte. Umay. Mag-isip naman kayo para sa sarili niyo. Questionin niyo yung mga nakikita niyo. Hindi lahat yan totoo. Kung meron kayo pinagdududahan, fact check nyo. Kung sa tingin nyo meron too good to be true, fact check nyo pa rin. Hindi yung kung ano lang makita nyo, papaniwalaan agad. Daming ututo. Alam mo, itong taon na to, 2025, ang daming matitinding protesta. Nakita natin ngayon. Itong nakaraan naman, Mexico, grabe. Kita mo yung brutality kasi yung mga tao dun talagang pagod na sa corruption. Pagod na sa mga kartel. Yung mga Pilipino, wala lang pag may ganito nangyayari. Anong ginagawa ng mga Pilipino? Gumagawa ng memes. Popost ng mga memes. Nakakatawang post sa Facebook, ganyan, flood control. Mga buhaya. Entertaining naman. Pero wala naman mangyayari. Dapat gumawa na rin ng kilos para kasi yung gobyerno pinapaikot lang tayo niyan. Yang hearing na yan, flood control, wala yan, palabas lang yan. Sila lang nag-usap yan sa loob, anong gagawin. Tingnan mo, mababaw na yan sa limot ulit. Tapos kasi kontento na siya, nakikita nila okay na yung ganyan gawin nila kasi mamayan, wala namang ginagawa parang tahimik lang may magpaprotesta, konti. Mahina ang boses. Hindi natatakot yung gobyerno sa ginagawa nila Hindi matatapos tong nakawan na to hanggat walang ginagawang talagang extreme yung mamamayan. Dapat yung mga ninakaw nila, mga ari-arian, ibalik yan sa mga tao. Yung mga hearing sa gobyerno, wala yan. Palabas lang yan. Walang naman makukulong. Tingnan mo, ilang buwan na mula nung nagsimula yung flood control, na yan, hearings na yan. Wala naman nakulong. Meron ba? Si Zaldico, hindi mapabalik
Walang mangyayari diyan hangga't walang gagawin ang mga tao. Hihintayin lang nila yan paunti-unti ng titigil yung mga hearing hanggang sa mawala na pag napansin nila nakalimutan na ng mga tao. Tapos yan, tuloy na naman, nakaw na naman ulit. Nakaw na naman ulit mga buhaya sa taxpayer. Isipin nyo na lang billion, umabot nga sa trillion, di ba? Yung mga ninakaw. Tapos kayo, nagpapakahirap kayo sa magkano, 10, 15, 20, 25K na sahod sa isang buwan. O yung sahod nyo sa isang buwan, isang dinner lang nila yun sa isang 5-star sa isang mamahaling restaurant. Sino ba yung anak ng contractor na magkano yung ginastos sa isang dinner lang? Hindi ba kumukulo mga dugo nyo pag naririnig nyo yung ganyan? Kontento na kayo dun? Nagbabayad kayo ng buwis? Buwan-buwan? Laki ng buwis na binabayaran nyo sa isang taon. Tapos saan napupunta? Sa bulsa ng mga buhaya. Dapat marami pang protesta laban niya sa corruption. Yung tipo mapilitan sila talaga. Yung mga ari-arian ng Diskaya. Tignan niyo yung ginawa sa saan ba yun? Saan bansa ba yun? Myanmar ba? Hindi Myanmar. Indonesia ba yun? Malaysia. Yung sinunog yung bahay ng corrupt. Hindi ko sabi na na gano'n yung gawin nyo. Dapat sa pilitan lang bawiin yung mga ninakaw. Kung walang gagawin yung gobyerno, dapat kumuha ng kilos yung mga tao na mapilitan silang i-seize yung mga property ng mga magnanakaw. Yung 40 luxury cars na mga Diskaya. Diyos ko po, lahat yan galing sa nyo, tax nyo. Galing sa buwis nyo yan. Okay lang sa inyo yan? Mabaon na lang sa limot. Sila papakasasa, sarap ng buhay. Diba, lahat ng member ng pamilya ng Diskaya matataba. Lahat ng anak matataba, gubis. Yung lalaki lang ang hindi mataba Busog na busog sila sa sa tax niya. Okay lang sa inyo yun? Nako. Ako hindi man ako makapag-participate na yun dahil nasa abroad ako. Tsaka hindi naman ako legally na sumama sa mga ganyan dahil hindi na ako Filipino citizen. Pero, Pilipino pa rin ako sa puso. Gusto ko pa rin yung ikabubuti ng Pilipinas. Gusto ko pa rin yung lahat ng magagandang bagay para sa mga Pilipino. Ganyan ko kakamahal ang Pilipinas. Ganyan sasabihin ko pero nagpalit ako ng citizenship. Hindi ko naman decision din yan. Decision ng family yan. Kasi lumipat na kami dito No choice din. Kailangan ganun talaga. Kasi wala namang opportunity yung umalis kami sa Pinas. Kasi yun nga, kita mo yung Pinas. Ang hirap mabuhay dyan. Ultimo medical. Mamumulubi ka. Hindi ka tulad dito sa abroad. Daming benefits. Kurakot ng gobyerno. Wala, lahat na lang. Lahat kurakot. Hirap maging Pilipino sa Pilipinas. Maliban pa sa corrupt na nun, grabe pa yung krimen. Ay. Mababao na Pilipinas sa progress ba compared sa ibang bansa sa sa Asia. Maiiwan talaga yung Pilipinas. Siguro kasama na rin yung sama-samang iwan sa pinakababa, Pilipinas, Indonesia, Malaysia. Lahat naman may mga corrupt na na bansa. Dito sa sa bansang tinitiran ko, pag compare sa Pinas, yung mga probinsya dito parang Maynila Yung Maynila ang dumi pa rin Ang maganda lang sa Maynila, BGC. Paano? Ang daming dapat maayos diyan sa sa infrastructure.
Yung DPWH, puro nakaw. Ang ganda sana ng Pilipinas, ang daming may papagawa dun sa amount na ninakaw nilang pera. Diyos ko, ang dami sana ng kalsada pa magagawa, mga bagong classroom, dagdag ilaw sa mga madidilim na lugar, ang dami. Wala, pero sinong nakinabang? Yung mga binoto nyo. Napabayaan magnakaw. So, bago kayo sumama dun sa kung DDS man kayo, bago kayo sumama dun sa kung matuloy man yung protesta niya, mag-isip-isip muna kayo kung tama ba yan. Demonyo yung mga Duterte, o kaya maniniwala dyan. Tsaka yung mga inuutulak kayo yan. Lahat yan orchestrated. Lahat ng information na inaan nila. Wala yun. Kaya papaniwalaan yan. Hanggat hindi sila under oath sa korte, huwag kayo basta-basta maniniwala. Jinchi Podcast out.